Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makita sa Book of Proverbs, chapter 24, verses 1 to 10. Ito ang sinasabi: huwag mong kainggitan ang mga makakasalanan sa kanila'y magkipagkaibigan. Ang nasa isip nila ay laging kaguluhan at ang dila nila ay puno ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng karunungan, naitatayo ang isang bahay at ito'y naitatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtagumpay dahil sa mahusay nagpaplano sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang, wala itong masasabi sa mahalagang usapan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Anumang pakana ng masama ay kasalanan at kinamuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangahulugan ng ikaw ay mahina. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 24, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang nakasaad: tulungan mo at iligtas ang hinaturang mamamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa, kaya hanapin mo ang kaalaman at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ang tahanan na matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gawa ng dahas ang kanyang tinitirhan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating mga lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa Kawikaan chapter 24 verses 16 to 25. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Ika-28 Kawikaan. Huwag kang magdiwang kapag bumagsak ang iyong kaaway, o di kaya'y magalak sa kanilang pagkadapa. Dahil kapag nakita ng Panginoon na ikay nasisiyahan, hindi niya ito magugustuhan, at ang iyong kaaway ay hindi niya parurusahan. Ika-29 na Kawikaan. Huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masasama, sapagkat wala silang mabuting kinabukasan at magiging tulad sila ng ilaw na namatay. Ika-30 Kawikaan. Anak, matakot ka sa Panginoon at sa hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng hari sa kanila. Iba pang mga kawikaan. Narito pa ang ilang kawikaan ng marurunong na tao. Hindi dapat magtanggi ng tao sa paghatol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka at kamumuhian ng mga tao. Ngunit kapag pinarusahan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao at pagpapalain ka. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 24, verses 26 to 30. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
So muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs chapter 24 verse 31 to 34. So sabi po dito, at narito, tinubuan ng mga tinik ang buong lupain niyon at tinakpan ng mga kulitis ang ibabaw niyon. At ang batong bakod niyon ay nabagsak. Na magkagayoy aking minasdan at pinagbulabulayan, aking nakita at tumanggap ako ng turo. Kaunting tulog, kaunting pagkaidlip, kaunting pagtiklop ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy darating na parang magnanakaw ang iyong karalitaan at ang iyong kasalatan ay parang lalaking may sandata. Sa mikling talatang ito, ginagamit po ni Solomon yung larawan ng isang napabayaang bukirin upang ituro po sa atin yung panganib ng katamaran. So sa talata 31, makikita po natin yan na sa ating binasa na yung bukirin na puno ng tinik at sira yung bakod. Ito po ay sumisimbolo sa buhay ng taong pabayataman. So kapag hindi po natin inilagaan yung ating buhay spiritual, pamilya o gawain, unti-unti itong nasisira. At sa talata 32, makikita po natin na yung marunong ay talaga pong natututo sa nakikita. Ang mga pagkakamali po ng iba ay nagsisirbing aral upang maging mas matalino po tayo. At yung makikita po natin dyan, yung katamaran ay nagsisimula po sa maliit na pagpapaliban, yung kaunti lang na pahinga hanggang sa ito po ay maging ugali. So, nakita po natin na talagang yung katamaran ay darating po talaga dyan na yung kakulangan, gaya po ng isang magnanakaw. So, dito makikita po natin dito sa mensahe na tinatawag tayo ng Diyos na maging masipag, maging responsable po tayo, maging mapagmatsyag, hindi lamang po ito tungkol sa trabaho, kundi ganoon din po sa ating spiritual na buhay. So kung palagi po nating ipinagpaliban yung panalangin, yung pagbabasa po ng salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya, unti-unti po manghihina yung ating pananampalataya. Ngunit yung tao pong masipag at tapat sa Diyos ay makakaranas po ng kanyang pagpapala at magiging mabunga po ito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.